Kabanata 15, Living. Sa inyo na lang tayo, sa labas ng bahay niyo, sabi ko kay Achilles. His brow shot up but eventually he nodded. Simula na nangyari, bumuti ulit ang relasyon namin ni Achilles. Of course, he continued to be kind to me. Tuwing may grouping sa classroom, gaya ng dati, ako pa rin ang pinipili niya. It's the second semester so it was more hectic than before. We had a lot of groupings that needed meetings outside the school. Isa ito sa mga iyon. Dahil alam kong galit si mama kay Achilles, imbes na sa hotel kami magkita, mas gusto ko sa kanya na lang. Recently, I also noticed that my parents come home unannounced. I'd like to think that they were just concerned about Mon, but I also think that my mother is keeping an eye on me. Wala nga lang akong ibang maisip na dahilan kung bakit siya galit kay Achilles, bukod sa dahil mahirap lang siya. It was out of her character, but what else could be a better explanation than that? Anong oras pa ang trabaho mo? I asked after an hour of brainstorming for our project. Nakaupo kami sa kawayang upuan sa labas ng bahay nila. Mainit pero dahil may lilim ng nipa at ng mga puno ng niyog sa paligid, halos hindi ramdam iyon. Ang ihip ng hangin at ang hampas ng alon sa dalampasigan ang tanging naririnig namin kanina habang nag-iisip sa gagawin sa project. It was a relaxing place conducive for studying. I must say I think it was better than our hotel, especially that Achilles gets to prepare us a meal for our study session. Isang oras na lang. I nodded and looked at my watch. Tapos na kami. So, uuwi na ako? He smirked. Wala naman akong gagawin bago ako magtrabaho kaya pwedeng mamaya na kung wala ka rin gagawin. I smiled and shook my head. Ganon ang lagi naming ginagawa tuwing may project na kailangan. I must say that I'm somehow content and at peace with it. School isn't that hard anymore. It was bearable. Minsan pa din kaming magkasama ni Marcos pero mas madalas si Achilles dahil sa dami ng group projects at iba pa. By the way, last week, anong nilagay mo sa form? Kung saan ka magka-college at anong kukunin mo? I asked curiously. He smiled and looked at the sea. There were a few old boats parked around that area. Napatingin din tuloy ako sa dagat. I narrowed my eyes because the sun was giving off such scorching heat even when it's usually rainy in January. Baka hindi na muna ako magkokolehiyo. Natigilan ako. I always think that people go to college no matter their social status. It's a must. Kaya nagulat ako na ganoon ang sagot niya. Binalik niya ang tingin sa akin. Kikita kasi ako kapag nag-full-time ako sa trabaho imbis na mag-aral. Napakurap-kurap ako at natanto na siguro iba-iba rin talaga ang priority ng mga tao. I view education as a basic necessity. I never thought that for others something else is more important, or maybe that's because I have no other responsibility, while he is a breadwinner. Ano naman ang trabaho na papasukin mo? Bala kong bumili ng mga bangka. Sabay baling niya muli sa dagat kaya sinundan ko ang tingin niya at napatitig ako sa mga bangka. Balak kong mangisda, kikita sa pang-araw-araw. Maliit lang pero mas maganda kasing ganon kaysa mamasukan. My eyes stayed on the small boat. Somehow, it made me rethink many things. Sa ibang pagkakataon, minaliit ko na ang trabahong iyon. I see it as a menial ambition, one that will surely disgust me. But right now, I realize that I should be ashamed of my prejudices about it. Napatingin ako kay Achilles at nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Ikaw, paniguradong sa Manila ka na magkokolehiyo? I ignored his question and proceeded to ask him curiously. If you had the money, do you still want to stop schooling? Bahagya siyang nagulat sa tanong ko at sa huli umiling. Siyempre, gusto ko mag-aral, pero ayos lang din na hindi na kasi mas importante sa akin na makapagtrabaho. Kung sakaling may chance na makapag-aral ka, saan mo naman gustong mag-aral? Dito lang sa Castellana. He smiled. I nodded and paused for a little while before I continued. Dito lang din ako sa Castellana magkokolehiyo. My words were sudden and not well thought. O siguro dahil inasahan ko na iyon kahit paano na hindi ako pababalikin ni Mama sa Manila. O siguro dahil ako mismo sa ngayon parang ayaw ko nang bumalik sa Manila. I wish I knew then how wrong I was to expect that I will spend the next years in this peaceful town.
because that is not exactly the case. Saan ka galing? Hindi ko inasahan ang pag-uwi ni Mama. Hindi ako hinatid ni Achilles dahil ayaw kong maabutan kami kung sakaling may ganito mang mangyari. This is the first time that she actually almost caught me. Dyan lang sa malapit. Nag-group study lang po. Sagot ko sabay iwas ng tingin. Saang malapit? I tried to calm down. Hindi ko nga lang matingnan ng diretso si Mama habang sinasagot iyon na maayos. Sa classmate ko. Sinong classmate? My lips parted. I could easily lie. Hindi naman unang pagkakataong magsinungaling pero hindi ko alam bakit kabadong-kabado ako sa pagkakataong iyon. Sinong classmate? She asked again when she noticed I couldn't answer. Hindi mo po kilala, sagot ko. Natahimik si Mama. Sinamantala ko ang pagkakataong yun para sana umalis pero nagsalita siya. You're lying. Nilingon ko si Mama. I'm not. Don't fool me, Maria Emilia. Ako ang nagpapasweldo sa driver at yaya mo. Nanlamig ako nang natanto na nahuli niya ako. Defensively, I started being too angry at her. Alam mo naman pala, why do you have to ask me to see if you will tell me the truth? Because if you won't, that means there's something wrong. Putol niya sa akin. Tuluyan ko na siyang hinarap. I'm tired of all our fights. Lagi na lang ito ang dahilan ng pag-aaway namin. Lagi na lang siyang galit sa akin. Kung hindi man kami nag-aaway, wala siya rito o di kaya'y nandito pero hindi kami nag-uusap. I should be happy when they're home, but lately, I wish they never come back here. I wish they stay wherever they are and don't check on us. I wish I don't have a mother. That way, I won't expect anything. I won't expect comfort from the person who was supposed to guide me. I won't expect love. Anong mali, Mama? Oo, sige, nagsinungaling ako. Galing ako kina Achilles. We had a group project and we did it. Then I went home. What's wrong with it? Because I told you you're not supposed to see him. I didn't see him to do anything else but to do our group work. Ano po bang masama doon? Sa lahat ng kaklase mo, siya talaga lagi, Maram? Oo! I screamed angrily. Nobody likes me here. Siya lang at si Marcus ang nakakasama ko. Nobody likes me here but I had to deal with all that hate and pressure because you pushed me to this shithole. Bakit mo pa ipagkakait si Achilles? Siya na nga lang ang kaibigan ko rito. Siya na nga lang ang nakakausap ko na maayos. Tapos, that's enough. You don't understand. You were never here. And you're only here to point out problems. At anong problema kung magkasama kami ni Achilles, Mama? I told you, being with that boy is not good for you. Because of what? Dahil mahirap lang siya? Eh ano ngayon? My mom's eyes widened. Hinihingal pa ako sa pagsisigaw. I really didn't intend to shout on her, kahit palagi kami nag-aaway, pero pakiramdam ko kasi wala nang katuturan to. Hindi ko alam bakit kailangan kong ipaglaban si Achilles sa kanya. Wala namang mali kay Achilles. You like him, don't you? She said in a scarily serious tone. I gritted my teeth as my tears fell. Hindi ko alam kung bakit hindi niya makuha ang ibig kong sabihin. Answer me, Maria Emilia! Pinalis ko ang mga luha ko bago nagsalita. Gusto ko man siya o hindi, I want to know. Why is he not good for me? Is it because he's poor, Mama? Gusto mo siya? It wasn't a question. Nangihina akong umiling. Para tumanggi sa paratang niya at para ipakita kung gaano ako nalulungkot na hindi niya masagot ang tanong ko. Go to your room. Aniya sa banayad na boses. I cried the whole night. Hindi ko alam kung bakit takot na takot ako sa lamig ng boses ni Mama sa huling mga sinabi niya. It felt as if she's at her limits at kung ano man ang gusto niyang mangyari, hindi ko yata magugustuhan iyon. I thought everything is okay. Nagdaan kasi ang ilang araw, hindi naman namin napag-usapan iyon ni Mama. At umalis na rin siya ulit para sundan si Papa sa trabaho. I never understood why she had that reaction but I didn't look much into it the next days. Ako na, Achilles said. Nasa library kami at tinatapos ang isa na namang group work nang naalala ko na naiwan ko sa classroom ang ilang notebook ko dahil sa pagmamadali kanina. Ako na sana ang kukuha pero mabilis siyang tumayo at nagpresenta na siya na. Okay, I said comfortably and watched him get out of the library to get my things. Nagpatuloy naman ako sa pagtitipa ng report namin. Natigil lang ako nang nakita si Olivia at Charlene sa harap ko. Hindi na nila ako ginulo ulit pagkatapos na nangyari sa akin. Hindi ko naman din sila pinapakailamanan, kaya akala ko hanggang tingin na lang sila sa akin sa school. They don't comment whenever they see me with Marcus or Achilles. They also don't talk to me, kaya nagulat ako nang nasa harap ko na sila. Anong kailangan nyo?
Sabi ko sabay bigay sa kanila ng buong atensyon. Nagkatinginan silang dalawa bago nagsalita. Anong ginagawa mo? Patiuna ni Charlene. Nagtaas ako ng kilay. What? You mean here, in the library? Charlene shifted on her weight and crossed her arms in a concerned manner. Look, Marem, siguro iniisip mo na nandito ulit kami para manggulo, pero kilala ka namin at alam namin na ayaw mo kay Achilles, kaya nakapagtataka na lang na lagi kayong magkasama. Of course, we're groupmates. Then fool us, really? Iyon lang ba talaga? Kumunot ang noo ko, hindi alam kung ano ang pinagsasabi ni Charlene. Inaakit mo siya, hindi ba? Naalala ko na naghahanap ka ng paraan para pauwiin ka ng mama mo sa Maynila. You are trying to rebel and get a boyfriend so your mother will send you back in Manila. Ginagamit mo si Achilles. Si Olivia naman. Ni hindi ko nga naisip ang mga pinagsasabi nila. Sure, I wanted to go back to Manila but I didn't think about it while getting close to Achilles. At lalo namang hindi ko gagawing boyfriend si Achilles, no? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi nyo. If you came here just to accuse me of that, then you wasted your time. Sabay baling ko na lang sa ginagawa ko. Akala mo ba hindi magagalit si Achilles sa'yo kapag nalaman na yung ginagamit mo lang siya? Hindi ko siya ginagamit. What are you saying? Alam naming dalawa kung gaano mo kagustong mag-Maynila at gaano mo kaayaw si Achilles. One of these days, we are going to tell his friends about your real intention for being close to him. Napatingin sila sa labas ng library bago umalis. Nakarating na si Achilles kaya umalis ang dalawa. Umiling na lang ako at binaliwala iyon. They are both out of their minds. Why can't they just mind their own business? At anong sinasabi nilang gagawin kong boyfriend si Achilles? Nahihibang na ba sila? I thought about it for a while then my face heated. Kaya pinilig ko ang ulo ko para mawala iyon sa isipan ko. Here's your things. Si Achilles. Our eyes met and suddenly I couldn't look at him straight in the eyes. Parang tumatak masyado sa akin ang sinabi ni Charlene at Olivia tungkol sa magiging boyfriend ko si Achilles. Oo, at malapit kami sa isa't isa, but I can't imagine him courting me. At alam ko rin namang di siya manliligaw dahil abala siya sa trabaho. Gaya ng sinabi niya sa akin, wala siyang oras sa girlfriend kaya bakit ko iisipin iyon? I didn't make a big deal out of it until I saw Alana outside of our classroom. Nagtagal ako ng konti sa classroom dahil hinintay kong maibalik ang papel namin ni Achilles galing sa faculty. Achilles already went home. Ako na ang kumuha sa papel namin dahil lagi nagmamadali pa uwi si Achilles dahil may trabaho pa pagkatapos. I paused when I saw Alana outside of our classroom, as if waiting for someone. Wala naman siyang ibang kilala rito sa amin kundi si Achilles. Hindi niya ata alam na umuwi na si Achilles at ayaw ko nang makialam sa kanya. Kinuha ko na ang papel namin ni Achilles at lumabas na ako. Marcus was also waiting for me outside. Nakaugalian na naming magkasamang lumabas sa school bago pumasok sa kanya-kanyang sundong sasakyan. Alana suddenly went to us. Nagkatinginan kami ni Marcus. Ayaw ko na sanang siyang kausapin pero dahil mukhang may sasabihin, inunahan ko na. Umuwi na si Achilles dahil may trabaho pa siya. Hindi siya ang sadya ko dito, ikaw. My eyes widened a fraction. Nilingon ko si Marcus. He immediately excused himself because of that. Nilingon ko si Alana at hindi mahulaan kung ano ang pwedeng sadya niya sa akin. What is it? I asked. She looked genuinely concerned. Nasabi sa akin ni Charlene at Olivia ang sadya mo kung bakit ka nakikipaglapit kay Achilles. My mouth dropped open. Ni hindi ko man lang naisip yon. And you believe them? Kaibigan mo sila. Maaari nag-away kayo pero naging malapit kayo ng ilang taon. Kaya naniniwala akong kilala ka nila. And you think that you know me too because of that? I cut her off. Concern lang ako kay Achilles. Wala pa siyang naging girlfriend o niligawan man lang. Kaya kung gagawin mo yun sa kanya, please! Alam ko rin ang tungkol sa ginawa mo sa kanya sa Mercadehas. Kung doon pa lang nagawa mo na siyang hamakin, tingin ko kaya mo rin siyang lokohin para lang makuha ang gusto mo. Kung tingin mo, ganoon ang gagawin ko sa kanya? Bakit sa akin kayo nagsasabi niyan? Why don't you go to Achilles and tell him what you are thinking? Hamon ko. I wanted to plead to you and give you a chance that maybe you can be compassionate despite your attitude. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. It was said in a very peaceful manner but it hurt me so much. Hindi ako mabait, inaamin ko. Pero sa tono niya, para bang siguradong sigurado siya na gagawin ko ngayon. Siguradong sigurado siya na manuloko ako. Pero oo, kakausapin ko rin si Achilles and I'm sure I can knock some sense out of him. Then, iyon naman pala eh. If you think that I have an attitude, then you wasted your time talking to me right now.
Sana, idiniretso mo na lang yan kay Achilles. Sinayang mo lang ang oras ko. Thanks for nothing. Sabay irap ko at alis sa harap niya. Tinawag ko si Marcus at naglakad na kami paalis ng school. Iniwan si Alana. Anong sinabi ni Alana? Marcus asked curiously. Stupid things. Sagot ko, ayaw nang pag-usapan dahil sa iritasyon. Iyon ang bumagabag sa isipan ko hanggang sa nakauwi na ako. I saw my mother in front of our large double door, waiting for our SUV to park near the fountain. It is not surprising to see her here now since it's Friday. But ever since our last fight, I can't help but be a little bit nervous whenever she's here. Iwan niyo kami. Utos niya sa kasama kong kasambahay at sa mga naghihintay sa likod. I was with Marcus a while ago, so it's impossible that she'll scold me again about being with Achilles. Hinigpitan ko ang hawak ko sa bag dahil naroon ang mga papel naming dalawa at ayaw kong malaman ni Mama na kahit sa maliit na bagay ay malapit kami ni Achilles. Magbibihis lang ako, I said, trying to calm myself down. Naka-uniforme kasi ako at gusto kong ilapag ang gamit ko sa kwarto bago sana kami mag-usap. You're going back to Manila, she said, trying to stop me. Natigilan ako at tumingin kay Mama. Ha? Bakit? I already informed your school about it. You will get your exams earlier than your classmates. Mama, bakit po? Why are you questioning it? Hindi ba yun ang gusto mo noon pa? Hindi ako nakasagot. Anong nangyari? Bakit nagbago ang isipan mo? Nanliit ang mga mata niya. I wanted to lash out again. To shout at her. Kahit pa pagmumulan na naman iyon ng away pero ayaw kong magpahalata. Kung gaano ko na kaayaw bumalik. It's just weird that I'm leaving this place on a short notice. Kalmado ko iyong sinabi pero gustong gusto ko nang sumigaw. Well, you're leaving. Can I ask you why, Mama? May palagay na ako kung bakit pero ayaw kong lumala ang iniisip niya. I want you to graduate in a better school, not here. She said that calmly. I gritted my teeth to stop myself from spewing more hurtful words. Alam ko kung bakit niya ako pauuwiin. It is because of Achilles. Kahit pa may iba siyang sinabing rason, sa isipan ko wala nang ibang dahilan kundi iyon. Fine, akyat na ako. Dumiretso ako papasok sa bahay. Gulong-gulo ang isipan. She then called me again. You're not angry? She asked. Nilingon ko siya. Galit ako. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa to. Nagulat din ako sa sarili ko. Ang tagal na panahon ko nang gustong umuwi pero ngayong pinapauwi niya na ako, ayaw ko na. Why will I be? Perhaps you will leave someone dear to you here. I chuckled but it is without humor. Going home is all I ever want, Mama. At tuloy-tuloy na akong umakyat sa kwarto ko. Gusto kong magkulong pero alam kong mahahalata ni Mama ang pagdaramdam ko. Ayaw kong malaman niya na malaking bagay ito sa akin. I was so sure of her reasons for this, but I didn't want to confirm what she's thinking. Naiyak ako sa galit. I really don't understand her at all, and I'm leaving on such a short notice. Paano na? I shut my eyes tightly. Humiga ako sa kama at nag-isip kung ano na ang gagawin ko. I cannot imagine going back to Manila. I am not even excited about anything there. Para akong sasabog sa mga emosyon, sa galit, sa frustration, sa lungkot, at kung ano-ano pa. Hindi na ako nakapagbihis pa. Lumabas ako ng kwarto. I heard from one of our servers that my mother is in a meeting so she shouldn't be disturbed in our study. Nagmadali agad akong bumaba sa bahay. Nagbabadya na ang paglubog ng araw pero pakiramdam ko, kung magkukulong ako sa kwarto, hindi ko na kakayanin at mahahalata na ni Mama ang galit ko. Dumiretso ako sa daanan papuntang hotel namin at alam kong kung sa harap ako dadaan, may kita ng mga empleyado kaya walang preno akong naglakad hanggang dalampasigan. The sky is orange, like embers on fire, and it's reflected on the calm sea. The waves crashed the shore lightly, as if tired of coming back the whole day but still couldn't resist it. Nagsimula ulit ako maglakad sa batuhan. Hindi iniinda ang magiging dulot nito sa black leather shoes ko. It's been a while since I last walked here. Lagi kasi akong sinasaway ni Achilles at sinasabihan na sa harap na dumaan. Castellana has grown on me. I hated this place because it was the very symbol of punishment, pero hindi ko inakala na magugustuhan ko ito. At maaaring hindi naman siguro talaga ang lugar ang tanging dahilan kung bakit ko ito nagustuhan. At hindi ko rin masabi na dahil iyon sa mga tao. I was almost never welcome here. I don't want to admit it because it's scary. Hindi ko rin dapat siya gusto kung iisipin ko ang ugali ko mula pa noon.
kaya hindi ko alam kung bakit ngayon siya pa ang dahilan kung bakit ayaw kong umalis. Hindi ko naman talaga alam kung bakit ko tinahak ang daang ito. I was upset, sad, and frustrated, then I immediately want to run to him. I will leave this place. I don't know how to stop it from happening. I don't want to live anymore. I want to stay. I want to live here. It's crazy, but it's honestly what I want right now. Like a deja vu, at the end of the rock formations, I realized that I'm not alone again. Nakita ko agad silang nagkukumpulan doon, kasama na si Achilles. Alam kong minsan maaga siyang natatapos sa mga utos sa kanya pagkatapos sa school, kaya hindi na ako nagulat na naroon siya. Pero hindi ko inasahan na sina Olivia, Charlene, Alana at iba pang kaibigan nila ay naroon at mukhang seryoso ang pinag-uusapan. My lips parted and looked at Achilles. He looked at me. I saw how Alana pulled his arms, as if stopping him from coming to me. Sabi sa'yo, ginagamit ka lang niyan. I overheard the teachers. She's leaving for Manila. Maaga ang exam niya. She got what she wanted. Si Charlene. Achilles, ilang beses ka na niyang pinahamak. I heard Alana. Kahit tanungin mo pa si Marcus, alam nun na ayaw niyan dito kasi probinsya. Her goal is to go back to Manila. Si Olivia.